Mainit na balita ngayon tanghali. Mga empleyado ng gobyerno makatatanggap ng mid-year bonus simula bukas ayon sa Department of Budget and Management. Higit 7,000 mga kumuha ng 2024 Nursing Licensure Examination nakapasa sa pagsusuli. Luzon at Visayas Grid muli na namang isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Mga kasama sa ikalawang civilian mission ng Pilipinas sa Baho de Masinloc naghahanda ng maglayag. 2 sundalo sa Isabela patay matapos tamaan ng kidlat. At 8 patay, higit 12 sugatan bunsod ng gumuhong billboard sa Mumbai, India. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, May 14, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Makatatanggap ng mid-year bonus sa mga kawani ng pamahalaan simula bukas, May 15. Base sa anunsyo ng Department of Budget and Management, ang mid-year bonus ay katumbas ng isang buwan na basic pay o sweldo ng isang government employee. Kwalipikadong makatatanggap nito ang nagtatrabaho ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1, 2023 hanggang May 15 ngayong taon. Kinakailangan rin na employed pa sa gobyerno ang isang empleyado hanggang May 15 ngayong taon at mayroong satisfactory performance rating sa trabaho. Inilabas na ng Professional Regulations Commission ang listahan ng mga pumasa sa katatapos na nursing licensure exams. Base sa record ng PRC, sa 11,116 na kumuha ng pagsusulit, 7,749 ang nakapasa. Kasama sa mga top-notcher sina Abigail Escueta Kayanan na mula sa St. Jude College, Dasmariñas, Cavite, Jim Jericho Cedric Garuuy ng St. Paul University, Tuguegarao, Mary Vine Ana Verso Colandog mula Southern Luzon State University, Lucban, at Zainaric Alzola Tabilisma ng Adventist University of the Philippines. Ang resulta na ng nursing board exams ay inilabas 4 na araw lamang pagkatapos ng pagsusuli. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kada buwan ng Hulyo bilang Agriculturist Month. Sa ilalim ng Proclamation No. 544, kinikilala ang naging malaking kontribusyon ng mga nasa sektor ng agrikultura. Sa selebrasyon rin ng Philippine Agriculturist Month, nagsasama-sama ang mga professional agriculturists sa pagsusulong ng advokasya at policy research. Inaatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Agriculture at Professional Regulation Commission na pangunahan, makikipag-ugnayan at pangasiwaan ang pagdiriwang ng naturang taunang selebrasyon. Tiniyak ni House Committee on Agriculture and Food Chairperson Quezon 1st District Representative Mark Enverga na magkakaroon ng limitadong kakayahan ang National Food Authority o NFA sa pag-aangkat ng bigas oras na maipasa ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203. Isinalang na sa plenaryo ng Kamara ang panukala upang mapagdebatihan ng mga kongresista. Layon nitong maibalik sa NFA ang kapangyarihan ng makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Bago ang Senate Day adjournment ng Kongreso sa May 24, target nang ipasa ng Kamara ang panukalang amyendahan ng Rice Tarification Law o Republic Act No. 11203. Kaya naman isinalang na ito sa plenaryo at inumpisahang pagdebatehan ng mga kongresista upang maipasa sa susunod na linggo. Pangunahing layunin ng proposed amendments na magkaroong muli ng kapasidad ang National Food Authority o NFA na makapagbenta ng murang bigas sa merkado. Gayun din ang maibalik
ibabalik ang stabilization functions ng ahensya gaya ng monitoring, registration at inspection powers sa mga warehouse. Ginagawa ito ng Kamara upang gawing mas mababa pa sa 30 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa buwan ng Hulyo. Pagtitiyak naman ni House Committee on Agriculture and Food Chairperson Quezon 1st District Representative Mark Enverga, magiging limitado lamang ang kapangyarihan ng NFA na makapag-angkat ng bigas kapag may emergency situations, habang mananatiling maluwag ang importasyon ng bigas ng pribadong sektor. Subalit kung ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, Senator Cynthia Villar ang tatanungin, ayaw na nitong bigyan ng kapangyarihan ng NFA na makapag-angkat ng bigas dahil wala naman anyang sinseridad ang ahensyang makapaglingkod sa mga magsasaka at rice consumers. Sa halip, dapat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lang anya ang bigyan ng special power na makapag-angkat ng bigas sa oras ng pangangailangan. Ako, unawa ko si Senator Cynthia Villar sa nang pinanggagalingan po niya dito. Totoo naman po, maraming issues. But again, sa atin po kasi, we know NFA has the technical know-how, the expertise. So we put in some stringent safeguard measures here. And we know for a fact that very powerful po yung NFA Council po rito, wherein they could stipulate also their own safeguard measures. Aminado naman ng mambabatas, hindi nito mapipilit ang mga senador. Subalit plano naman itong makipag-usap sa kanyang counterpart sa Senado, kaugnay ng mga hindi mapagkasundo ang probisyon ng panukala. Naniniwala naman ang mga kapwa nito kongresista susuportahan ng Senado ang panukala, lalo na't inihayag ni PBBM ang plano nitong sertipikahan as urgent ang panukala. Gusto nila ng better options po sa mga mas nangangailangan, then I don't see any reason bakit po hindi makikiisa yung ating mga senators na gawin to. I just hope that we are on the same page with the Senate. Anyway, ang gusto lang naman ng talaga natin magkaroon po ng stability with regard to the price of the rice and make it affordable dun po sa ating po mga kababayang Pilipino. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinidinig ngayon ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang gawing batas ang food stamp program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, sa Hulyo, nakatakda ng simulan ang full implementation ng programa sa bansa. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano-ano na ang mga natalakay sa hearing tungkol dito sa food stamp program? Ella, nasa 300,000 na Pilipino yung initial na target na bilang ng benepisyaryo ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Matatapos ngayong Hulyo yung pilot implementation ng programa kung saan 3,000 ang pilot beneficiaries. At pagkatapos ito, nakatakda ng ipatupad sa buong bansa. Kaya naman tinatalakay ngayong araw ng House Committee on Social Services yung mga panukalang isabatas ang food stamp program ng pamahalaan kung saan isinusulong na itaas ang halaga ng food credits para sa bawat benepisyaryo. Poorest of the poor o yung pinakamahirap sa mga mahirap na Pilipino ang nakikinabang sa proyektong ito. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary Balder Bringas, sa 6 na buwang pilot implementation ng food stamp program, nasa 3,000 yung nakinabang sa Metro Manila, Region 2, Region 5 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. At batay sa opisyal, malaki ang maitutulong sa poor households kung tuluyang maisasabatas ang food stamp program ng DSWD. Nasa 3,000 piso ang halaga ng food credits para sa bawat benepisyaryo upang makabili ng gulay, bigas at iba pang pagkain sa ilalim ng programa sa pamamagitan ng isang electronic benefit transfer card. Target naman na maaprubahan ng komite yung mga panukalang isabatas ang food stamp program ngayong araw. Balik sa iyo, Ella. Rosalie, paano ba makakuha ng food stamp para makasali dun sa food stamp program? Oo, Ella, sa DSWD nanggagaling yung listahan nitong mga benepisyaryo ng food stamp program at matutukoy kung sino yung mga poorest of the poor o yung pinakamahihirap na kulang yung pagkain sa loob ng isang araw. So, ang listahan ay tinutukoy sa pamagitan ng DSWD listahan ng 3. Balik sa iyo, Ella.
Alright, maraming salamat, Oros Salicos. Nilinaw ng Department of Agriculture na walang oversupply ng mangga sa bansa. Ito ang pahayag ng DA matapos na mag-viral sa social media ang isang post kung saan itinatapon na lamang ang mga mangga na hindi na ibenta sa San Mateo, Isabela. Paliwanag ng ahensya, panahon ngayon ng peak harvest pero hindi nila ibig sabihin ay mayroon ng oversupply. Ayon pa sa DA, halos mga bulok na rin at maliliit ang mga mangga na itinapon sa video at maaring ito na nila ang huling bahagi ng inani ng mga magsasaka. Nakiusap naman ang DA sa mga magsasaka na imbis na itapon ay maaari silang makipag-ugnayan sa kanilang regional offices upang matulungan sila na huwag masayang ang mga produktong mangga. Muli na namang makararanas ng manipis na supply ng kuryente ang Luzon at Visayas Grid ngayong araw. Base sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naka-yellow alert muli ang Luzon Grid simula mamayang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at mauulit ng 8:00 hanggang 10:00 ng gabi. Samantala, nakataas rin ang yellow alert sa Visayas Grid simula mamayang 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Gayon din ang 6:00 hanggang 9:00 ng gabi. Sa kabuuan, may 36 na mga planta ng kuryente ang naka-shutdown, habang may 8 na gumagana sa mas mababang capacity. Dahil sa manipis na power supply, inaasahan na posibleng magkaroon ng mga brownout sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. 41 mga lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level ng heat index ngayong araw. Batay sa forecast ng Pag-asa, makararanas ng 47 degrees Celsius na heat index ngayong araw ang Dagupan City sa Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Virac, Catanduanes at Pili, Camarines Sur, 45 degrees Celsius sa Rojas City, Masbate, Catarman, Northern Samar, Giwan, Eastern Samar, Butuan City at Agusan del Norte. Habang 44 degrees Celsius na heat index naman ang posibleng maramdaman sa Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Puyo, Palawan, Legazpi City, Albay, Masbate City at Iloilo City. Samantala, 43 degrees Celsius ang heat index sa Naiya, Pasay City, Apari, Cagayan, Etiaga, Isabela, Baler, Aurora, Kasiguran, Aurora, Aborlan, Palawan, Dumanga, Iloilo, Dipolog, Zamboanga del Norte at Zamboanga City. 42 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City, Tugigaraw City, Cagayan, Iba, Zambales, Clark Airport, Pampanga, CLSU, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, Sangli Point, Cavite, Ambulong, Katanawan, Batangas, Daet, Camarines Norte, La Carlota, Negros Occidental, Catbalogan, Samar, Tacloban City, Leyte, Giwan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur, Cotabato City, Maguindanao at Surigao del Norte. Ang lahat ay pinapayuhan na gawin ang ibayong pag-iingat upang makaiwas sa mga sakit na maaaring dulot ng matinding init ng panahon. Nagbigay na ng direktiba si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Task Force El Nino ng pamahalaan na maghanda na sa paparating ng La Nina. Ayon sa State Bureau Pag-asa, ang bansa ay kasalukuyang nasa weak El Nino at posible itong tumagal hanggang sa katapusan ng Hunyo. Dagdag ng Pag-asa, maaaring ma-develop ang La Nina sa mga darating na buwan. Hinikayat naman ni Presidential Communications Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, na patuloy na maging matalino sa paggamit ng tubig, kuryente at maging sa pagkain hanggang sa opisyal ng inanunsyo ang pagtatapos ng El Nino. Bagaman magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa, ayon sa Pag-asa, posible na ring makaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa ilang mga lugar, lalo na sa tuwing hapon.
Base sa forecast ng Pag-asa, posibleng magsimula na ang panahon ng tag-ulan sa susunod na buwan. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, inaasahan ba na magkakaroon tayo ng mga pag-ulan mamayang hapon? Ayon sa Pag-asa, mamayang hapon nga ay mayroong mas mataas na posibilidad ng pag-ulan o pagkidlat pagkulob sa buong bansa. Maaring makaranas ang bansa ng bahagyang maulap hanggang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog mamayang hapon. Ngunit mananatili ang mainit at maalinsangang panahon sa karamihang lugar nga sa bansa dahil sa easterlies o mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na nananatiling dominanting weather system. Nagbabala naman ng Pag-asa sa mga biglaang pagbaha o posibleng pagguho ng lupa na maaaring mangyari sa panahon ng matinding mga pag-ulan. Samantala wala namang naobserbahang low pressure area o tropical cyclone sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Aga. Jed, may paliwanag ba yung Pag-asa tungkol doon sa naranasang pag-ulan ng yelo sa Quezon City kahapon? Yes, Aga, kahapon nga ay nakaranas ng hailstorm doon sa ilang bahagi ng Quezon City at paliwanag ng Pag-asa kapag ganito nga umaakyat sa itaas ng atmosphere kasi yung mainit na hangin, dala ang moisture na nagiging ulap. Tapos lumalaki ang ulap at nagiging yelo yung water droplets kapag naabot na yung taas na freezing temperature. At dahil nga malakas at paiba-iba yung direksyon ng hangin dun sa tinatawag na thunderstorm, nagbabanggaan daw yung mga yelo at lumalaki hanggang sa hindi na kaya ng hangin yung bigat nito at bumabagsak na sa lupa yung mga tinatawag na hail kasabay nga nung malakas na pag-ulan. Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. Sentro sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Air Force at iba pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang tungkol sa pagpapalakas ng kapabilidad ng bansa na mabantayan ang teritoryo nito. Samantala, hinimok ng Commander-in-Chief ang mga bagong promote na generals at flag officers na harapin ang komplikadong mga hamon ngayon sa seguridad. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. Tinalakay sa command conference kahapon ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at pagpapalakas ng air power ng bansa. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, ipiniresenta kay Pangulong Marcos ang mga kasalukuyang aktibidad, plano at mga panukalang proyekto ng Air Force upang mapalakas pa ang kapabilidad nito lalo na sa pagtatanggol ng teritoryo. Dinaluhan ang command conference ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Defense Secretary Gilberto Teodoro, Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr., Philippine Air Force Chief Stephen Pareño, Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hill Galvan, Philippine Army Commanding General Roy Galido. Nasa pulong rin sa Villamor Air Base sa Pasay City ang ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matapos ito ay pinangunahan ng Commander-in-Chief ang panunumpa sa tungkulin ng 39 na bagong promote na generals at flag officers ng AFP. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo ang kailangang harapin ng mga opisyal lalo na pagdating sa komplikadong mga hamon sa seguridad. All that you feel are, in fact, our people's hopes. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges, the response to which requires bold thinking, brave action, which I know you can supply in abundant amounts as befits your rank and you can summon from your previous experience. This is the landscape that confronts you now. It is the security terrain that you have to address in the remaining tours of duty of your career. Hinimok rin ng Pangulo ang newly promoted AFP officials na manatiling tapat sa konstitusyon. That you will uphold the principles that made you patriots, professionals, always compliant with command, faithful to our Constitution, loyal to our country, and mindful of our conscience. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanindigan ang Atin Ito Coalition na hindi sila patitinag at itutuloy ang nakatakdang paglalayag
Nananawagan naman ang National Security Council sa pamahalaan ng China na igalang ang nakatakdang civilian mission ng atin ito coalition. Ito ay sa gitna ng umano'y pagpapadala ng China ng malaking puwersa sa Scarborough Shoal at Bajo de Masinloc bago ang Philippine civilian mission. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Hindi magpapatinag ang atin ito koalisyon. Sa kabila ng ulat na pagpapadala ng China ng malaking puwersa sa Scarborough Shoal bago pa man ang nakatakdang civilian caravan ng grupo sa Miyerkules. Sa opisyal na pahayag ni atin ito Co-Convenor Rafaela David, sinabi nito na lehitimo ang kanilang misyon sa teritoryong sakop ng bansa sa West Philippine Sea. Aniya naaayon sa international law ang kanilang gagawin at karapatan ito ng mga Pilipino. Dagdag nito, hindi sila magpapatinag sa China, kundi lalo lamang lumalakas ang kanilang loob na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Nanawagan naman sa China ang National Security Council na igalang ang paglalayag ng mga sibilyan. Ang pakiusap na lang natin sa People's Republic of China ay igalang nila yung paglalayag nitong mga barkong ito kasi they're civilian. Yes. They are not in any way connected to the government. Responsibilidad ng pamahalaan dito is to ensure maritime safety. No? Kailangan siguruhin natin na yung ating mga kababayan na sumama dyan and the foreign nationals that they have invited ay maayos yung kanilang kalagayan during the civilian mission because since pasok yan sa ating West Philippine Sea. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, sisiguruduhin nila ang kaligtasan ng mga sasama sa civilian caravan. Muli ring nilinaw ng PCG na ang inisyatibang ito ay galing sa mga sibilyan at walang kinalaman ang pamahalaan sa kanilang paglalayag. Subalit kung may panghaharang ang China na gagawin, magiging proactive ang PCG para sa kaligtasan ng mga sasama. For the Philippine Coast Guard, our objective is only to ensure the safety of those who will be joining. We have to make sure that they will not be harassed or at least injured kung sakaling iharas sila ng Chinese Coast Guard. Ayon sa US maritime expert na si Ray Powell, sinasabing ito na ang pinakamalaking pagharang at pangungugkob na gagawin ng China sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sa kanyang expose, sinabi ni Powell na nagpadala na umano ang China ng 4 na Coast Guard ship sa lugar, kasama na ang 26 na malalaking maritime militia. Ayon pa sa maritime expert, tila determinadong muli ang China na gumawa ng agresibong aksyon upang igiit ang pag-angkin nito sa Bajo de Masinloc na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ngayong araw, nakatakdang tumulak pa Zambales ang grupo. Dala ang mga naipong donasyon para sa ating mga kababayang mangingisda sa Bajo de Masinloc. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsisimula ng maglayag ang mga volunteer at media personnel na sasama sa ikalawang civilian caravan sa Bajo de Masinloc. Sa ngayon ay unti-unti nang nagsisidatingan sa Zambales ang mga sasama sa civilian caravan na inorganisa ng Atin Ito Coalition. Mula sa Botolan, Zambales, kumuha tayo ng update kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung mga paghahandang ginagawa dyan at anong oras ba magsisimula yung paglalayag ng civilian caravan? Aga na i-load na doon sa mga bangka yung mga supply at gasolina na ipamimigay sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc at inaasahan na bukas ng madaling araw magsisimulang maglayag ang civilian caravan papunta ng West Philippine Sea. Handa na ang Atin Ito Coalition para muling maglayag sa West Philippine Sea bukas ng umaga. Sakay ng 5 commercial vessel, maglalayag ang nasa 60 civilian volunteer kasama ang mga kawani ng media. 100 fishing boat din ang magko-convoy sa caravan pero kakalas din sila di kalayuan dahil hindi nakakayanin ng mga maliliit na bangka ang malalakas na alon sa dagat sa laot. 3 ang layunin ng caravan
Ang una ay makapag-convoy o magparada sa sariling exclusive economic zone. Ikalawa ay ang paglalagay ng mga symbolic markers sa pamamagitan ng mga boya sa exclusive economic zone ng bansa. At ikatlo ay magbigay ng tulong sa ating mga kababayang mangingisda sa laot. Ayon sa atin to, walang balak makipagpatintero ang Caravan sa mga barko ng China na maaaring makaharap nila pagdating sa West Philippine Sea. Ayon sa grupo, ang target nila ay maibalik sa dati ang paglalayag sa West Philippine Sea kung saan malayang nakakapaglayag ang mga Pilipino at ating mga kababayang mangingisda, partikular dyan sa Scarborough Shoal at sa iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Diyan muna ang latest mula dito sa Botolan, Zambales. Balik sa iyo, Aga. Ryan, meron ka bang nakausap, na kasama dyan sa grupo ng civilian caravan? Meron bang sinabi sila na damdamin nila? Handang-handa na ba sila? O meron bang pangamba na nararamdaman sila dito sa maaaring mangyari sa kanilang paglalayag na ito, Ryan? Sa ngayon, ang nakausap natin kanina dito sa isang lugar dito sa Botolan, kasi mula dito Aga, mamayang gabi ay tutulak tayo doon sa Masinloc kung saan yung doon sa port doon ay doon ang jump off. Nandito kanina, nagsisimula pa lang magdatingan yung mga organizer nauna na dito, kahapon pa yung iba. At sila yung mga naunang nakausap natin. Yung mga volunteer ay kanina bago tayo sumalang, paparating pa lang yung mga bus nila. Nakasalubong namin papunta dito sa isang venue dito. Pero ayon sa mga volunteer o doon sa mga organizer ng grupo ay desidido sila na itulak itong caravan na ito dahil matagal nilang itong pinaghandaan, at kung ano man ang mangyari doon sa karagatan ay meron silang mga hakbang para maiwasan yung mga untoward incident na maaaring sapitin nitong caravan. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Pinagkakaperahan umano ng ilang kawani ng Bureau of Immigration o BI ang pag-convert ng tourist visas sa student visas ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Naniniwala ang mambabatas may malaking sindikato sa likod nito. Kasunod ito ng ulat na halos 16,200 Chinese nationals na pumasok sa bansa bilang turista ang pinagkalooban ng student visas ng BI noong 2023. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nais ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na ibasura o pawalang bisa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 285. Inilabas ang kautusan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada na nagpapahintulot sa Bureau of Immigration o BI na i-convert ang tourist visas sa student visas. Kamakailan na iulat na halos 16,200 Chinese nationals na pumasok sa bansa bilang turista ang pinagkalooban ng student visas ng BI noong 2023. Ayon sa mambabatas, pinagkakaperahan umano ito ng mga tiwaling kawani ng BI. Doon sa mga enterprising BID officials, ginagawang parang money-making scheme ito. No? At yung mga nag-expire yung visa ng mga tourists, automatic, tinatransfer nila to be able to or issue another form of visa. No? Dito sa kita natin na nangyari sa Cagayan, yung mga tourists na pumunta dyan, na-issuehan ng extension dahil they were issued a student visa. So that's why we call on the President to immediately rescind or scrap the executive order. Naniniwala rin ang kongresista, isang sindikato ang nasa likod nito. Sa tingin ko, meron at malaki ang sindikato dyan. No? Dahil ito ay may katumbas na halaga. Hindi naman pwedeng ibigay nila ng libre yan. But meron din naman talagang matitino na nag-i-issue ng tapat na tama yung legal na issuance ng kanilang visa. But most of them, ito nga influx of Chinese students in one place, dyan sa Cagayan de Oro, dapat will signal an alarm.
Si Representative Bienvenido Abante naghain na ng resolusyon upang imbestigahan sa Kamara ang Bureau of Immigration kaugnay ng pagdagsa ng malaking bilang ng Chinese national sa bansa. Partikular na ang mga naka-enroll at nag-aaral sa isang paaralan sa Cagayan Province. The Chief of the Immigration Regulation Division should be summoned, Mr. Speaker, and asked to explain how these Chinese nationals entered our country. If initially they were allowed to enter on the strength of tourist visas, he should explain how they were able to obtain student visas. Samantala, ayon sa Bureau of Immigration, magsasagawa ito ng regular security assessments kaugnay ng foreign students sa bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng maharap sa reklamong perjury si Banban Tarlac Mayor Alice Guo kung mapapatunayang nagbigay siya ng mga peking impormasyon sa kanyang pagkatao nang mag-file ng kandidatura noong 2022 elections. Ngunit ayon kay Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia, ministerial lang ang kanilang papel sa mga nagnanais kumandidato. Sa ilalim ng batas, ang kailangan lang isumite sa kanila ng sino mang nais tumakbo sa eleksyon ay Accomplished Certificate of Candidacy. Ipinapalagay rin umano nila na ang lahat ng impormasyong nakasaad dito ay tama. Wala rin anya silang karapatang tanggihan ang isinumiteng COC at maaari lamang silang gumawa ng aksyon kung may magsasampa ng disqualification o cancellation of candidacy case laban sa kandidato. Base sa verification, walang sinuman na mula sa Bamban ang nag-file ng reklamo o pagtutol sa pagtakbo ni Guo. Naipa-deport na ngayong araw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng 167 mga Chinese national na nahuli mula sa ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac noong Marso. Ayon sa PAOK, ang Chinese government na ang mag-iimbestiga sa mga deportee kung papatawan ba sila ng kasong kriminal. At para sa detalye, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, anong mga kaso ba ang maaaring kaharapin itong mga Chinese nationals na na-deport? Ella, ayon nga sa PAOK, pwede silang mapatawan ng kasong kriminal dahil dun sa involvement nila sa operasyon ng Zunyuan Technology Incorporated. Ito yung Pogo Hub na ni-raid sa Bamban Tarlac at iniimbestigahan dahil sa posibleng surveillance activity nito sa bansa. Kanina, 167 na mga Chinese nationals ang nai-deport pabalik ng China. Ito yung mga empleyado ng nasabing hub at isinakay na sila kanina sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kaya sila i-deport, ang iba sa kanila walang naipakitang kaukulang dokumento at meron ding overstaying na dito sa bansa. Ang batch na ito ang pinakamalaking batch na pinadeport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission doon sa nahuling Pogo Hub. Ayon sa PAOK, ang Chinese government na ang bahalang magpaimbestiga sa mga deportee. Kung mapapatunayang may kasalanan sila, ay maaari silang maban sa Pilipinas at hindi na makabalik dito. At kung mapapawalang sala naman, ay maaari silang makabalik at muling makapagtrabaho ng legal sa bansa. Babala ng PAOK sa mga foreign nationals na maaaring involved din sa ganitong illegal na aktibidad na gagawin ng ahensya ang kanilang tungkulin upang hulihin ang mga kriminal sa bansa at maipa-deport. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Uminit ang pagdinig ng Senado matapos magkasagutan ng isang senador at isang resource person kaugnay ng tinaguriang PDEA leaks. Samantala, dumipensa naman ang isang mambabatas sa mga aligasyon at iginiit na walang hidden agenda sa isinasagawang investigasyon. Ang detalye sa ulat ni Harleen Delgado.
Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis. Bahagyang nagkainitan sina Senator Jinggoy Estrada at dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA agent Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y nag-leak na PDEA documents na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Ipinasusumite ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang buong kopya ng CCTV video na inilabas ni Morales na usapan nila ni Romeo Enriquez na dating taga-PDEA at Eric Santiago na dating taga-National Police Commission. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Ngunit kwestiyon ni Senator Estrada ang kredibilidad ni Morales dahil sa mga kasong kinakaharap nito at umano'y pagsisinungaling ng ma-recruit sa PDEA. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will... Knowing this person who has a lot of criminal records. Ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador. Nakonvict na po. Ay wag naman po. Alam mo Mr. Morales. Alam mo Mr. Morales. Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi Order. Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Di talaga napakasinungaling nitong taong ito. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. Iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Mahigit 1 dekada na po itong kaso na to. Namagitan naman si Senator De La Rosa at pinabura sa records ang unang naging sagutan ng dalawa. Humingi rin naman ng tawad si Morales sa nangyari. Iniharap naman ni Senator Estrada si dating PDEA Director General Dionisio Santiago bilang kanyang surprise witness. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Professional storytelling a liar. Nanindigan naman ng PDEA na wala sa record ang sinasabing nag-leak na dokumento at hindi rin umano sinunod ni Morales ang standard procedure sa paghawak ng confidential informants. Samantala, ipapasapina naman si dating Executive Secretary Paquito Ochoa sa susunod na pagdinig matapos hindi makadalo matapos umanong magpositibo sa COVID-19. Binigyan ni Senator De La Rosa ng 1 linggo si Ochoa para makapagpagaling. Si Ochoa ang itinuturo ni Morales na umano'y nag-utos kay dating PDEA Deputy Director General Carlos Gadapan na huwag ituloy ang operasyon noong 2012. Kung hindi pa rin siya mag-attend, baka warrant of arrest will be issued by the Senate. Kung hindi siya magpakita, kung nandito sana siya, baka tapos na itong hearing na ito. Dumepensa naman si Senator De La Rosa sa laging pahayag ni Senator Estrada na iwasan ng komite ang umano'y paglilehitimo sa mga kasinungalingan. Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing to hear everyone para pakinggan natin sila. Wala po tayong hidden agenda dito. Itataya ko ang buhay ko dito sa hearing na ito as far as objectivity and neutrality is concerned. Naghain naman ng panukalang batas si Senator Francis Tolentino na layong mapatawan ng parusa ang mga maglileak ng classified information. Isasagawa ang huling pagdinig sa umano'y PDEA leaks sa May 20, 2024. Hordin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng drug analyst na si Jereza Reyes mula sa St. Luke's Medical Center, Global City na negatibo ang resulta ng cocaine test na isinagawa kay Pangulong Marcos Jr. noong November 2021. Lumabas ang naturang resulta ilang araw matapos ang akusasyon ng nooy Pangulong si Rodrigo Duterte na may isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine na hindi naman niya pinangalanan.
Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon, May 13, na-question ng chairman na si Senator Bato de la Rosa kung bakit hindi nasuri si Pangulong Marcos sa iba pang drug test noong siya ay tumatakbo pa lang sa pagkapangulo. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos? Then Senator Marcos. Patay ang 2 sundalo matapos na tamaan ng kidlat sa bayan ng Lubuagan sa probinsya ng Kalinga. Ayon sa 5th Infantry Division ng Philippine Army, nangyari ang insidente noong Linggo, May 12, bandang alas 4:30 ng hapon. Sinasabing tinamaan ng kidlat ang 2 sundalo habang tinutugis ang mga natitirang kasapi ng Communist Party of the Philippines, New People's Army sa boundary ng Lubuagan at Pasil. Kinilala ang mga nasawi na sina Corporal Andrew Monterrubio at Private First Class Imongog Aronchay. 4 naman ang nasugatan sa insidente. Binigyang pagpupugay naman ng AFP ang pagkasawi ng 2 sundalo dahil sa katapatan at dedikasyong ipinamalas ng mga ito sa kanilang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Isinasagawa ngayong araw ng First Regional Drug Summit na pinangunahan ng Police Regional Office o Pro-5 kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Bicol Region. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano ang layunin ng isinasagawang drug summit dyan sa Bicol? Yes, Ella, ang layunin ng sinasagawang regional o kauna-unang regional drug summit dito sa Bicol Region ay upang masugpunga at malabanan itong paglaganap ng illegal na droga dito sa buong Bicol Region. Nagpapatuloy ito sinasagawang kauna-unang Regional Drug Summit dito sa Casablanca Convention Center, Peña Francia Street, Legazpi City dito sa Albay. Binuto ng pamuno ng PRO-5 sa panguna ng Police Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon at iba pang partner agencies. Katulong ang partner agencies dito sa region ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office of PIDEA, Bureau of Jail and Management and Penology, Regional Office 5 BJMP, Department of Health DOH5, Department of the Interior Local Government Regional Office at Department of Justice o DOJ. Kasama din ito dito sa pagtipon na kinatawan mula sa City at Municipal Mayors League, Provincial Association of Barangay Captain o ABC, mga miyembro ng PRO-5 Press Corps, civil society organizations, academic leaders mula sa mga universidad at kolehiyo sa buong rehiyon at maging ang mga PNP organized advocacy support group at non-government organizations o NGOs. Sa pamagitan ng collaborative effort na ito ay magkakaroon ng komprehensibong pamamaraan para sa mapaglaanan ng maraming pagsubok dahil sa maraming bantas ng paglaganap ng illegal na droga sa Kabikulan. Sa tala ng PRO-5, nitong nakaraang buwan ng Abril, umabot sa 6.1 milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsama ng PRO-5 at 122 suspect ang nasakote. Nasa 906.6470 grams ng hinihinalang shabu at 53.1900 na gramo naman ng marijuana ang nakumpiskadina. Bukod pa dyan, ang 5.6 milyong pisong halaga ng shabu at marijuana na nasamsam nitong nakaraang isang linggo mula May 6 hanggang May 12, 2024 sa buong Bicol Region. Sa sinagawang 25 sa illegal drug operations ng PRO-5, 31 drug suspect din ang nahuli. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa din itong sinasagawang Regional Drug Summit na nag-umpisa kanina alas 9 ng umaga at magpatapos mamayang alas 2 ng hapon. Yan ang balita mula dito sa Bicol. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia.
8 tao ang nasawi at nasa 60 naman ang sugatan matapos gumuho ang isang malaking billboard sa Mumbai, India. Nangyari ang insidente matapos maranasan ang pag-ulan at dust storm sa lungsod. Batay sa pulisya, bumagsak ang billboard na may sukat na 70 meters by 50 meters at natabunan ang ilang bahay at petrol station. Nasa 20 hanggang 30 tao pa ang pinangangambahang naipit sa bumagsak na billboard at nagpapatuloy ang rescue operation. Libo-libong tao ang napilitang lumika sa Western Canada dahil sa wildfire na nananalasa sa British Columbia. Ang sunog sa Parker Lake ang umpisa ng wildfire season sa bansa. Nakuhanan ang matinding usok mula sa wildfire sa isang motorway sa pagitan ng Northwest Territories at Alberta. Nagbabala na ang Canadian government na posibleng maharap ang bansa sa panibagong mapaminsalang wildfire season, lalo na't nakaranas ng mas mataas na temperatura sa spring at summer. Hindi pinayagan ng judiciary justice servers na makapasok sa win column ang DFA emissary sa kanilang pagtutuos sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Volleyball League Season 2. Nagwagi naman ang Senate Lady Defenders laban sa SSS Pension Protectors habang nananatiling mainit ang momentum ng BFP Lady Firefighters matapos maitala ang kanilang 6th straight win nang patumbahin ang top 1 team sa standings na PNP Lady Patrollers. Narito ang report ni Harry Ilagan. Punta sa justice servers, Sabre catches the line. Sumbol ulit with the left hand, yes! To the pass, Tubiera, got it! Sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila sa first game. Umpisa pa lang ng laban, hanggang sa ikatlong set ay tinambakan na ng panalo ng Judiciary Justice Servers ang DFA emissaries matapos manalo sa 3 magkakasunod na set. Nagpakawala ng 43 total attack points at 10 service aces ang Justice Servers sa tulong nila Arnie Pesebre at Daralyn Yubuko kontra emissaries na may 21 total attack points. Napiling best player of the game sila Arnie Pesebre ng Lady Justice Servers na nakapagtala ng 15 attack at 4 service aces. Nagtapos ang laban sa score na 25-11, 25-20, 25-19. Nasa ikapitong pwesto sa team standing ang Lady Justice Servers na may 3 wins at 5 losses. Habang pang-8 naman ang emissaries na may 0 win, 8 losses. Salamat sa Diyos for this win. Ano lang, teamwork lang talaga, tulungan sa court, makinig sa coach, sa instructions ng coach. Walang madi-discourage pag nagkamali, pag nagka-error, okay lang. Tapos, suportahan. Hindi lang yung team sa loob, pati yung team sa labas. Pero isang nakikita ko is meron kasing isa or dalawa sa player ko na nagbe-break ng system, defense pattern. So, nasasabay sa lahat. Kasi once na na-break mo yung pattern, susunod eh. Pero once na nasa pattern ka, andun lahat, sabay-sabay, na-execute naman ang tama. Sa second game, umpisa pa lang ng first set ay nagpaula na agad ng cross-court attack at down the line hit si Pachari Semuang. Kaya 7 puntos agad ang naging lamang ng SSS Pension Protectors kontra Senate Lady Defenders. Ngunit din nagpatinag sina Javen Sabas at Menchi Tobiera ng Lady Defenders sa kanilang sunod-sunod na atake at blocking kontra SSS. Kaya nakuha ang panalo sa first set sa score na 25-23. Sa second set, sunod-sunod pa rin ang atake na ginawa ni Sabas at Tobiera ng Lady Defenders. Kaya nakuha din ang second set sa score na 25-21. Sa third set, dagdigan pa rin ang laban ng dalawang koponan. Panalo ang SSS sa score na 13-25. Natapos ang huling set sa score na 25-16. Nakuha ng Lady Defenders ang panalo. Napiling best player of the game si Javen Sabas ng Lady Defenders na nagpakawala ng 23 attacks at 3 service aces. Nasa ika-4 na spot naman ang Lady Defenders na may 4 wins, 4 losses, na nakapagtala ng 46 total attack points. Habang nasa ika-6 na spot naman ang Pension Protectors na may 3 wins, 5 losses,
na nakapagtala din ng 46 attack points. Actually, practice talaga namin yun eh. For the past yung ilang days, siguro mga 3 beses kami nag-practice. So, yung mga weaknesses namin, yung mga tingin namin na pwede pa namin i-improve, yun, doon kami nag-concentrate. Kulang kami sa character. Sa skills, nakikita ko enough naman para manalo sana. Pero yung character building, yung bigla silang bumibigay, yung di nila nasusustain yung lamang nila. Sa third game, bantay sarado ng BFP Firefighters ang nangungulang team na PNP Lady Patrollers matapos manalo sa 3-1. Sa first set pa lang, pinagtulungan na nila Kia Gomez, Tess Oliveros at Mia Floronquillo ng PNP Lady Patrollers ang rookie team na BFP Lady Firefighters na mga sunod-sunod na attack points. Ngunit nahirapan ang Lady Patrollers sa floor defense ng Lady Firefighters kaya nakuha nito ang set 1 sa score na 25-15. Sa second set, bumawi pa din ang Lady Patrollers kaya nakuha nila ang panalo sa score na 23-25. Sa third at fourth set, nagpaula naman ang sunod-sunod na atake si Gang Abellana at Fanny Adolfo kaya nakuha nila ang dalawang magkasunod na set sa score na 27-25 at 25-16. Napiling best player of the game si Gang Abellana na may 11 attacks, 1 block at isang service ace. Nasa ikatlong pwesto na ang Lady Firefighters na may 6 wins, 3 losses. Habang nasa top spot pa rin ang PNP Lady Patrollers na may 6 na panalo at 2 talo. Talagang una pa lang pinaramdam ko talagang yung tiwala, yung connection ng coaches sa players talagang pinaramdam namin kasi alam namin yung potential talaga nila eh. Siguro lumamang lang yung BFP talaga sa willingness nila manalo. Kasi kita mo naman, depensa, opensa, lumamang talaga sila sa amin. Siguro mag-ensayo ulit kami at tingnan namin kung ano yung mga laps namin during game. Babahay kami next game. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na Miyerkules, May 15, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang Comelec Suffragettes versus Senate Lady Defenders sa first game, alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng BFP Lady Firefighters laban Judiciary Justice Servers alas 2 ng hapon. Habang SSS Pension Protectors at AAP Lady Gunner naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinasubok na sa mga rider ang bagong KDR Adventure Motorcycle Park sa Orani, Bataan. Dito idaraos ang Manibela Challenge sa May 28 na bukod sa charity ay layong maipromote ang safety at precision riding sa mga nagmomotorsiklo. Narito ang report ni Bernard Daddies. Binuksan na nitong linggo ang pinakabagong motorcycle obstacle course para sa mga off-road rider, ang KDR Adventure Motorcycle Park sa KD Rock, Orani, Bataan. At dito sa one-of-a-kind obstacle course na ito, magaganap ang inaabangan na Manibela Challenge, kung saan iba't ibang grupo ng mga rider ang magtutunggali gamit ang manibela para sa kanilang mga chosen beneficiary. Kabilang sa mga pumasa sa challenge ay ang Team Progressive, Team Triumph, Motor Glide Team, Discarte Team, Team De Calidad, Ducati PH at Club Bakina. Alright, so the team categories consist of 10 riders, 10 sila, and they will be using a liter bike. Pag sinabi natin liter bike is 1,000cc and above. Ngayon, dapat ba lahat ng members is naka-liter bike or 1,000cc? Not necessarily. Ibig sabihin, pwede sila magpalitan. For the individual riders naman, kung sino yung kasali doon sa group of 10, they will be competing for each other naman. So, ibig sabihin, ito ay one-on-one na. Kasabay ng inauguration ng KDR Adventure Motorcycle Park,
ay ang ginawang Manibela Challenge Orientation Day. Nagkaroon naman ng pagkakataon ang mga kalahok na mag-trial run sa obstacle course. Yung obstacle na naandito is totally different. One of a kind in the Philippines yan, first time. Talagang may enhance din, may enhance yung skills mo and then you will eager to learn more talaga. Experience-wise, the title itself, Manibela Challenge, is totally challenging talaga. This is not an ordinary obstacle na ginagawa ng mga ordinary rider. But then, dahil dito, mas mabuboost yung confidence mo in riding different kind of bikes. Sa pagmamotor kasi matagal na rin ako nagmamotor eh. Pero pagdating dito, malayo, may challenge talaga siya. Hindi biro yung obstacle na nadaanan mo. Ayon sa course director ng Manibela Challenge na si Coach Mel Aquino, bukod sa pagkakawang gawa, idinisenyo ang nasabing time trial challenge upang maipromote ang safety at precision riding. The purpose of Manibela Challenge is to hold your skills pa more further. Together with your coaches, you have to really practice and train for this. Because this is a new sport that is emerging right now. It's not just a motor sport, but it is an application of safety riding. This can be used, especially when we go out on the road, magagamit yung po itong skills na to. At yung po ang kasama po natin ng KDR at ang Manibela para i-promote ang safety riding. It's not about speed. It's all about precision riding and it's all about safety riding. Kabilang din sa mga kasali sa nasabing challenge ang isa sa Manibela co-host na si Alfred Watermax. Very overwhelming para sa akin dahil sa hindi ko rin na-expect na they will really accept the challenge. At the same time, yun nga, because of sa mga riders na pumupunta rito, mahilig din sila na makipag-collaborate sa mga charities. That's why they are here. Para hindi, not just only for the competition, but also to help other people. At sana po ay magtuloy-tuloy pa yung ganitong klaseng programa at mas marami pa tayong matulungan sa ating mga lugar. Abangan ang pagsabak ng unang grupo ng riders sa Manibela Challenge sa darating na May 28. Burger Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagaan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 28, versikulo 7 na nagsasabi, Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.